ito, mga peke ito, ulang na mangga aso, pilit ginigiba, hindi natutumba. Okay, dito na po tayo at sa ipon nila, ito po ay daw si Hippopotamus. Ito po sa ipon na Hippopotamus, Mr. President, if you love the PH, do a hair follicle test, put it to rest. Ayan po ang pinipilit ng mga DD-shit ngayon. Magpa-hair follicle daw po ang Pangulo, magpa-hair follicle. Oh. Paano mag-hair follicle? Di ba? Kung susundan natin ang history, same scenario to kay Digong. Ayan po ang sabi ni Pupumalos, magpa-hair follicle. Kung magpapa-hair follicle, edi dapat magpaano rin tayo. Diba? Ano ba ito? Huwag na nga. Isip ako. Ito pa. It's a killing activity and I think at my age, ako, hindi na masyado. Kasi, nagmamariwana ako para magising sa iba. Hindi na kaya. Ayan Ayan po Para may ano lang tayo ito pa. Duterte on fentanyl use, flirt like Cloud9. Yan. Palas on Duterte drug test there, no one can order the president. Yun Yun po tayo, dun tayo sa katotohanan, di ba? Na dati po, dumating ang panahon na kayo naman ang inuobliga ng hair follicle test. Ba't hindi nyo ginawa? Ngayon, pinagpipilitan nyo sa presidente. Ano ba namang klase yan, ni Pupumalos? Diba? Kaya umiiyak ka kay Kaya ilang beses po itong umiiyak kay Yusek Claire. Kasi ibang klase po itong tao. Tao tuloy. Sorry, nagkamali ako. Ibang klase po ito. Bagay na lang bagay. Huwag natin sabihin tao kasi baka Diba? Ibang klase po ito. Diba? At least, ang presidente po, may present po siyang drug test. Pero si Digong po, talagang nagda-drugs. Ayun po yun Ayun po ang kaibahan nito. May pinakitang drug test laban sa isang presidenteng nagda-drugs na si Digong. Diba? Hindi tayo malilili lang dyan Diba? Kaya Ipupumalos, ikaw ang reyna ng propaganda. Ang lakas mo magpropaganda nito. Kaya nilampaso to ni Attorney Jesus Palsis Di ba yung nakita nyo? Nilampaso rin po ito, Nino. Nilampaso rin po ito ni Yusek Claire. Dagdagan pa natin. Ito pa po, pakinggan nyo Pag hindi daw nakalaya si Tatay Digong, ngayong araw, kakain ako ng tae. Kita nyo? Ayan po mga DDS, cannibalism. Cannibalism na po ito. Ibang level na po ito. Nakakatakot na level na po ito. Cannibalism. Ang tae po, kakain na ng tae. Yan po mga DDS. Kakain na ng tae para kay Tatay Diggs. Cannibalism po to, huwag niyong gagayahin to Cannibalism to. Pero mo kakain ka ng tayo, hindi naman approve. Nasa ka lang mga DDS. Iyak. Diba? Nagluluga kayo ngayon. Kasi wala na kasing pag-asa Biro mo, iniiyakan nyo ngayon. Natatawa kami sa inyo ngayon Alam nyo bakit? Ang iniiyakan nyo ngayon, yung presidente namin. Iniiyakan nyo yung presidente namin kasi ngayon namin nararamdaman na ang presidente namin ay sobrang lakas. Dahil yung presidente lang naman namin na nagtapon sa tatay yung Cordoroyang betlog. Tapos sasabihin nyo, weak leader. Tapos sasabihin nyo, weak leader. Siya yung mismong nagpatapon at take note. Kung sakasakali, kung sakasakaling magbago ang tadhana, lagi niyong iisipin na ang state
na ang state ang unang takbuhan ng ICC. Ibig ko sabihin, kung mag-decision man ng ICC laban po sa mga detainee niya, ang una niya pong bihingan ng advice ay yung state na nakakasakop sa kanya. Sino po ba yung state ni Digong? Ang Pangulong Bongbong Marcos ng Pilipinas. Sa Pangulo po makikipag-coordinate itong ICC if ever. So, napakahina naman ng presidente namin dahil nasa kamay ng presidente Bongbong Marcos ang ang kinabukasan at betlog ni Digong. Ganun po talaga kahina si BBM. Tapos sasabihin nyo, etong tatay nyo ang pinakamalakas. Kung malakas siya, hindi siya nakakulong. Kung malakas siya, wala siya sa dahig. Kung malakas siya, nandito pa rin siya, walang pwedeng umaresto sa kanya. Kung malakas siya, dire-diretso ka demonyohan niya. Kung malakas siya, nasa piling nyo pa ngayon yan. Kaso wala. Nga. Tinatapo ng presidente naming pinakamalakas. Kasi yung presidente nyo, walang lakas. Marami lang libog. Diba? Iba yung malakas, iba yung malibog. Okay? Yung presidente nyo, nuknukan ng kalibugan. Lahat ng butas papasukan, lahat ng babae hahalikan, lahat ng puday kakamayan. Yan ang legacy ng presidente nyo. Dito, sa presidente Bongbong Marcos, sige nga, sino makakabura sa legasiya ng presidente Bongbong Marcos? Sinong presidente, kahit yung future president, hindi na mabubura. Totoo yan, legit. Kahit anong kulay ng presidente ang manalo sa susunod, hindi na nila mabubura ang ginawa ng presidente. Ano ba yun, Yolo? Para matuto ang mga DDS. Paano mabubura ng future president ang nagbigay ka ng hustisya sa 30,000 katao? Yeah? Sige nga, tell me, Your Honor, Mr. Chair, where or how the future or the replacing the person who will replace the president can erase the legacy of our beloved Bongbong Marcos. There's no or anyone can erase the legacy of President Bongbong Marcos. Why, Yolo? Why? Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a hearsay. Tell me why. I never wanna hear say I want it that way. Bakit? Sino po ba ang makakabura nun? Ang hustisya binigay po sa 30,000 katao. Ang pagpapakulong po kay Digong ay isa na pong hustisya yun. Diba? Sinong presidente makakagawa nun? Wala nang makakagawa nun. Si Bongbong Marcos lang po nakagawa nun. Si Bongbong Marcos lang po ang tanging presidenteng mag-iiwan ng legasiyang ganun. Wala na. Ano pa? Pinakulong niya. Eto na po. Eto na. Yung una, hindi na mabubura. Ano pa, Nyolo? Tindihan mo pa. Yun nga lang, hindi na mabubura eh. Ano, dadagdagan pa natin? Yun na lang po, hindi na mabubura. Paano mabubura yun? Bigyan pa natin pangalawa pa. Pangalawa pa, gusto nyo? Ano? Sabihin nyo lang. Pangalawa. Para lang, tayo lang naman dito, pangalawa. Si BBM lang ang nakapagpakulong. Inuulit-ulit ko to.
Ayon sa Biblia, ang anak ng Diyos ay makapangyarihan. Pero, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ano ba yun? Inangat mula sa ilalim ng lupa ang anak ng Diyos. Saan dinala? Dinala po sa kulungan. Sino? Sagutin niyo ako ngayon. Sinong presidente ang makapagpapakulong at may lakas ng loob na magpakulong ng anak ng Diyos? Diba? Ni-risk ni BBM lahat. Ha? Pinakulong niya ang anak ng Diyos. Isipin niyo po kung gaano kapangyarihan na taglay ng anak ng Diyos. Gaano kalakas na kapangyarihan ang taglay ng anak ng Diyos. Pero hindi po natakot ang Pangulo. Kinuha niya sa ilalim ng lupa ang anak ng Diyos. Di ba? Habang may mga kasamang minor de edad, kinuha niya sa ilalim ng lupa. Pinakulong sa Pasig. May mga kabura ba nun? Wala nang mga kabura nun. Wala nang sino man mga kabura nun. Lahat titiklop. Pag sinabing anak ng Diyos, titiklop na yan. Ayoko dyan, pre. Anak ng Diyos yan. Diba? Kung si Nardong Putik nga, nahihirapan na sila. Kung si Pepeng Kidlat, nahihirapan sila. Si BBM, napakadali lang ng anak ng Diyos, ipakulong. Pangatlo! Sino ba ang bumura? Saan? Binura po ang malaking sindikatong Pogo. At ngayon, ang aking Alice Guo na pangarap kong laplapin. Diba? Kasi, ang aking first girlfriend, ang aking first kiss, Alice Guo, nakulong po ng habang buhay. Ha? Ngayon, yung mayor po ng Porac, malapit na rin po makulong. Pinapatawag na ng NBI at ng korte. Oh, yan po. Ang Pogo. Namblema tayo sa mga scam, namblema tayo sa lahat-lahat. Dahil kay BBM napasara yan. Oh. Guho, tama. Si Alice gumuho. Diba, Rachel? Si Alice po gumuho. Nasa rin sumpahan, Alice. Paano ko matitikman ang iyong mga matatamis na labi? Na dati-rati, nandito ka lang sa aking tabi. Umaarkila tayo ng mga sako sa luneta. Magkayakap, magkasabay sa tuwing darating ang umaga. Ang pangarap natin at sumpahan sa isa't isa. Sinabi mo, bubuuin nating magkasama. Pero ngayon, tila Alice Guo, hindi na matutupad. Pagkat kalagayan mo, sa iba na mapapadpad. Pinagpalit mo ko sa makamundong pagnanasa. Marahil, hindi ka nasarapan sa aking dila. Kung hindi ngayon, paano ba mabalik ang kahapon kahit sandali? Palayain ang pusong umiibig. Alice, nilalaplap ka na ng jail guard. Walang prenong bibi, puro kwento, mga peke ito, ulang na mangga. Maraming salamat po. Iba. Maraming salamat sa inyo
Shoutout muna tayo, AIU, Jocelyn Juana, Cereza Force Family, Benjuy, Elorde, Sir Chris Angel, Namarot, sa akin, BMB Fam, Mama Labs, M. Popo, Pare Eduardo, S.A. Chen, Chupaeg. Ayan, shoutout, Chief Villaruel. Sino pa? Bilisan nyo! Maggie Ronquillo, mag-like naman kayo. Hindi natutumba, handang mong harapin kahit Dora Morales, shoutout. sino pa sila. Ang nami mong girl, yun ang bangag. Inubos ang Pinoy, yun ang